Okay, guys, this is it. The long awaited trip is finally happening. We are going to the beautiful island of Boracay. Well, dito sa travel vlog na ito, guys, please expect na mahaba ito, detailed, and fresh na fresh talaga yung mga scenery kasi I want to treasure yung mga memories na na-create namin with my parents and friends. I don't mind if sobrang haba. Basta, gusto ko kasing i-treasure talaga yung mga nangyari. And, may enjoy lang ng mga nanonood yung beauty ng nature sa Boracay. You know, the beach, the sunset, the white sun, lahat na. If naboboring na kayo, then skip nyo na lang. Pero enjoy nyo yung sceneries kasi marami talagang magaganda dito, guys. And walang filter ito. Hindi kasi ako mahilig mag-filter ng video. You know, basta ang gusto ko lang talaga, makita nyo yung totoo, yung real and honest vlog. That's it. Ay, video pala to! Kasi aeroplano din naman. Dahil nga hindi ko naman first time sa Boracay, ako na nag-initiate sa mga kasama ko na ako na ang mag-tour guide sa kanila. So, nag-DIY kami guys para makatipid. Para hindi tayo masubok sa pagkamahal-mahal na travel sa Boracay, you know. So, ayun nga, nag-DIY kami. At first, ang ginawa ko, nag-book na ako ng flight as early as possible. Kunwari, 6 months from now, ang travel date namin. So, ayun, nakapag-book na ako agad. Nakakuha pa ako ng mga mas murang ticket. Then, nung malapit na yung date namin ng travel, edi at saka ako nag-book naman ng accommodation. Of course, mas pinili ko yung malapit sa main beach. Kasi, ang useless naman yung booking mo ng accommodation kung sobrang layo, di ba? Yung maglalakad ka papunta sa beach ng napakalayo. Or magta-travel ka pa. Ayun. Yeah, meron akong do's and don'ts kasi kasama ko yung mga seniors eh. Senior na kasi yung mga parents ko. And of course, yung mga friends ko, pa-senior na rin. You know, kailangan natin consider yung mga kasama natin. Hindi ka. Oh, tinan nyo. Nandiyan ka lang sa... Ay, kape-kape! ng- Kape-kape lang. Muna, tinan mo na sa ano sila hotel. Lagpas ng Romblon. Kape pa rin. Kape pa rin naman yan. Peko. Ayan, pagkatapos magkape-kape, como hapon kami dumating, nagkaroon pa kami ng time para i-witness yung one of the most beautiful sunsets in the world. Alam niyo kung bakit? Yung ambience kasi dyan kakaiba. Yung vibrant shades of orange, gold, and pink na nagre-reflect siya sa powdery white sand. Sobrang ganda, and ang dami nga lang tao. Pero yun nga, of course, gusto mo lang ba? Ikaw lang mag-enjoy? Siyempre sila din. Kaya okay na rin yan, kahit madaming tao, lahat at least nag-enjoy, di ba? Hindi pa kami sa swimming. Palubog na yung araw. Yung moment na yan, habang nag enjoy kami sa dagat, alam nyo ba guys, sa kabilang dako, ang papa ko nawawala na actually. So hinanap na siya. Kasi, instead na lumabas kami, para pumunta dyan sa sunset, tignan yung sunset, siya naman, pumunta siya doon sa malayo, naglakad. Well, first time niya sa Boracay, pero hindi naman siya natatakot. Kasi alam nyo guys, sundalo kasi yung tatay ko. So anywhere, okay sa kanya. Kaya niya mag-solo. Pero guys, 72, 73 na yung papa ko. So ayun, may syempre, nag-aalala pa rin kami, diba? At alam nyo ba kung bakit nawawala ang tatay ko? Well, naghanap siya ng nganga. Yun yung alternative niya. Kaysa magsigarilyo siya, yun yung kapalit. Maghahanap siya ng nganga para nguyain. Ano yun eh? Beetle nut? Fruit na mamumula yung bunganga mo pag kinain. Meron siyang sinasamang apog. Apog, lime in English. Di ba yun yung sinasama ng mga matatanda pag nangunguya sila ng nganga? So, ayun. Wala si Papang. So, day 1, ang unang destination namin ay Puka Beach. Well, para makatipid, gabi pa lang namalengke na kami. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa Puka Beach, mahal yung mga bilihin doon. Isang isda doon, 1,000 agad. So, ang plinano namin, lunchtime, before lunch pala, nag-prepare na kami ng food kasi doon kami kakain sa Puka Beach.
Pansin nyo ba yung kitchen na yan? Well, dun sa hotel accommodation na kinuha ko, sinadya ko talaga maghanap ng merong kitchen. At least kung hindi man private, at least merong common kitchen. So ayan nga, merong common kitchen na para sa lahat ng mga nagre-rent sa hotel. Frozen na po yun, parang pero fresh pa rin. O, di mo sabihin mali sila ng ano, na fresh yun. Hindi, fresh pa rin ba yun? Hindi sabihin, naka-frozen po siya, naka-yellow. Ang dagupan kasi barbar ng Ilocos. Hindi logical kasi ang isda talaga ang main dito sa Visayas. Hindi, pero may dagupan na pa atatan eh. Ang dagupan kasi po sa ano yun. sabagay. Sa Visayas, hindi logical yun. Saan sila kukuha ng alcohol? Naka ano po yun, mga naka-box. Uy, maraming bangus dito. Hindi. Konti lang ang bangus ka sa ano. Saan? Maski saan? Maski saan ang bangus. Bakit Marami. kasi pwede sa alat eh. Nung sa Negros kami, maraming bangus eh. Kasi Bangus alat. ang bangus po, Pangasinan, Dagupan, Bulacan, ganyan Yung po. sa atin eh, no? Opo. Hindi pa kayo nakakita ng bangus na karga ng isang kariton. Isa lang. Sa Negros. Ang laki ito ko sa yan, oh. May sariling bangusan dito. Ah, okay. Ang laki. Ito, fish pan. Ano kanya? Dati ng Visayas, isda. Paano mo malalaman si ano, ang tabak? Ang dagupan po, maiksi ang buntot. Ah, okay. Hindi, ang dagupan, ano siya, Pag ganunin mo yung buntot, Opo, tapos punggok siya, may yung buntot. dagupan, pag ganunin mo, pantayin mo yung buntot. Buntot, hindi Maiksi pantay. yung isa. Maiksi. Kaya hindi po ito dagupan. Ano yan? Anong bangus yan? Dito, bangus. Oo, baka nga dito na lang po yun. Bangus, Boracay. Yan, dahil maalat. Wait lang. Matapos ko ng puso. Sa Negros ako na. Kaya niyo mag-paraglide, hindi tayo pwede parang siya kaya. Ayaw mo? Ayaw din ni Papa. Ilang bilis ako dumaan sa training, ano? Sa lupa pa kami nagbago. Oo, lalaki. Una itong inihaw, oh. Ang bilis na mag-ihaw, ah. Tigit-tigisa lang po kami. Pakbit. Muntik na eh. Tik na, masunog. Muntik na. Muntik nang umitig. So ayun na nga, pagkatapos ng mahabang balitaktakan, nakaraos na rin kami sa pagluluto. Nag-prepare na kami papunta sa Puka Beach. Syempre, andyan na rin si Manong driver, nakausap namin nung gabi na namalengke kami, 'di ba? Ganun dapat ka systematic. Alam mo dapat yung sunod-sunod na gagawin. Wow! Since walo kami, nasasakay sa e-trike, almost puno yan. Kaya inatkilan na namin si Manong ng 250 pesos going to the beach. Mga 25 minutes lang naman nandun ka na sa Puka Beach. Yan yung kagandahan ng DIY trip to Boracay. Nagagawa mo yung gusto mo, kontrolado mo yung oras mo. Pwede mong skip yung mga activities na hindi mo gusto. 'Di ba? Nakakapag-stay ka ng matagal sa White Beach kung saan mo gusto. Then, makakakain ka pa sa mga local restaurants na gusto mo kaysa mga hotel buffets na sobrang mahal, 'di ba? Lalo na kung wala ka namang budget. If meron kang budget, why not, 'di ba? Ang cute oh. Ito pala silbi ng ano? Saha ng saging. Birthday yan lang ginagamit ko sa akin. Ang cute. Let's go to the beach. Thank you, kuya. Ha? Akin na. Hindi kaya eh. Ay, teka, meron ako lalagyan dito. Hawakan nyo, may naalala ako, may lalagyan pala ako. Ito ang main entrance ng Puka Beach. Pansinin nyo, maraming tao, maraming nagtitinda, maraming kayong makikita dyan ng mga souvenir items. Meron din dyan nag-offer ng free banig, pero bibili lang kayo ng mga fruit juices nila. Iba-ibang flavor, merong banana, mango, watermelon, pineapple, may buko juice. Bahala kayo kung ano yung gusto nyong flavor, meron sila. Meron din silang milk tea, ganon. Ang pinakamura doon na na-order namin ay 250 per order. Buko juice yon. Sa ano? Malalaking bato na ano? Na pwedeng doon magkain. Dito? Okay. Kasi pag dito kasi bawal kasi may Ah. banda tago. Okay. Ito lang ba yun? Malawak pa yun lang dulo. Saan? Saan ang pwede maglakad-lakad doon pa? Doon ang pwede maglakad-lakad. Eh, ba't dito ang ano? Kasi ito kasi meron sa dulo kayo. Bawal kasi pagkain dyan. Kung gusto nyo kumain sa dulo, mayroon din doon. Oh, doon. May mga table dito na ano.
So yun na nga, kung bago ka sa Puka Beach, dapat mong malaman na dun sa left side ng shoreline na yan, mayroong mga tables and chairs doon. Lakarin nyo lang doon sa pinakadulo, pwede kayong magkainan doon sa ilalim ng mga puno ng nyog. Maraming puno doon. Pero wala nga lang masyadong bilihan doon ng mga pagkain. Nandito lahat sa bungan. So may mga ilang locals din dyan na pipigilan ka talaga na pumunta pa doon sa pinakadulo kasi malayo na, sinasabi na kapag high tide na, aabutin kayo ng tubig, ganyan. Maging explorer lang kayo, pumunta kayo doon sa pinakadulong dulo, pero siguraduhin nyo may pagkain kayo ha, kasi mahirap bumalik, ang haba-haba niyan, balikan. Tapos, dyan sa Puka Beach, bawal magluto. Kaya nga kami nagluto na sa, sa hotel eh. Mas magaspang dito kaysa doon sa sa main beach. Pero sarap na yung sarap maligo dyan. Ayan ko, may mga bato yan. Marami. Nakatay ka na dyan? Well, Abot kayo ng tubig dyan, ma'am. Wala kayong pituan, ma'am. Tsaka pag doon naman, ma'am, mga bangkay dyan mamaya, ma'am. Bawal na kayo maligo dyan. doon tayo sa dulo. Ayun o, luwag-luwag doon eh. Kumpara naman sa dami ng tao, well, sobrang dami talaga doon sa main beach, sa station 1, 2, and 3. Dito sa Puka Beach, konti lang naman ang tao. Ang may madaming tao lang dito lang sa bungad. Pero doon sa dulong-dulo sa left side, naku, napakaganda doon. Greenish yung water. Hindi siya blue eh. Talagang green. Tapos yung sand, hindi rin siya white. Kasi merong mixture ng puka shells. Kaya nga Puka Beach ng tawag eh. Maraming shells dyan na maliliit. Kaya nagiging brown yung sand. Kung makita nyo dyan sa view, sa video ko, brown talaga yung sand. Walang filter yan. Hindi siya white sand. Pero ang ganda kasi open yung view, open. Walang masyadong building, walang mga resort, kagaya dun sa main beach. Ang ganda-ganda lang i-enjoy yung paligid. Sobrang sarap ng hangin. Pinilter ko lang konti yung hangin dyan kasi sobrang ingay, hindi nyo na ako maintindihan. Dito Yung moment na to, naghahanap kami ng place para makapag-lunch. Para before mag-swimming, nakapag-lunch na kami. Para mag-enjoy na lang after. Libre! Dala sila ng drinks lang kahit ilan o ano lang ang Drinks, oo. Saan nila kayo mo ng drinks Oo, para may panig kayo? Gusto kayo doon? Dito. Masyadong ayaw namin dyan, kuya. Marami tao. Dito na lang, oo. Dito na lang, kuya. Ano dito? Hindi, bibili lang kayo ng drinks doon. Drinks na naman sir, mga buko juice, kanila. Sige. Daga pa natin yung panig, ma'am. Yan, okay na. Hindi kami aabutin ng baha. Ayun, baka daw Yan. Bye. Mahali kayo, kain tayo dito. Wow! Sarap. Ito, ang pagkain. Kanin nung do kakainin niya. Yun si Pangkay. Ang ganda ng background ni Papa. Ang ganda ng dagat mo dyan pa. Wow! Ang ganda. Oh, may chopper. Diba? Ito ang Boracay. Pa meron ng lumangoy? Wow! Video mo kami. Video mo ako. Oh, no! Sarap! Pagkatapos kumain, konting pahinga lang, and then ayan na, nag-start na yung lahat na mag-enjoy sa beach. In-enjoy na yung hampas ng alon sa dagat, yung linis ng buhangin, ang sarap lang tignan, ang saya-saya. Medyo matagal lang tong swimming time namin na to kasi in-enjoy nga namin yung tubig. Parang ang sarap lang kasi ng feeling ng ang tagal-tagal mong nakalubog sa dagat. Uy! Lapit eh! Yung tipong swimming ka na, pero yung nanay mo andyan pala nakabantay.
Mahaba yung swimming time na to kasi nga in-enjoy namin talaga yung tubig sa dagat. Yung feeling ng mag-swimming dyan sa Puka Beach. Sobrang unforgettable lang. Ang sarap lang sa pakiramdam. So wala na kaming pakialam sa mga tao dyan. Basta kami nakalubog lahat sa tubig. In-enjoy yung waves. Ang sarap ng... Basta, iba yung pakiramdam nung naandyan kami na nagre-relax. Pira lang kasi yan mangyari eh. Puro tayo trabaho, di ba? Yan lang yung moment na makapag-relax man lang, makapagtanggal ng radiation sa katawan. Lagi tayo nasa computer, alam niyo yun. Puro tayo trabaho, kung ano-ano pinagagawa natin sa buhay, busy-busy. Para kumita ng pera, puro pera, pera, pera. Char lang yun. Siyempre, alam ko naman, pag Pinoy, alam ko yan, nagtatrabaho yan para sa pamilya. Talagang nagsusumikap yan, nagsusumipag, kahit yung sa abroad, nagsusumipag dahil lang sa pera. Alam kong bakit? Kasi nga, mapaligaya yung pamilya. Pero, minsan, kailangan din talagang mag-leisure. Kailangan ng relaxing moment. Kagaya neto. Kasi hindi naman forever malakas ka, hindi forever nandyan yung mga pamilya mo, hindi forever magkakasama kayo palagi. So, kung may chance na magkaroon kayo ng bonding, why not, di ba? Take the opportunity na magkaroon kayo ng ganitong bonding moment. Kasi bihira lang to eh. Especially if yung parents natin ay matanda na. So, dapat bigyan na natin sila ng chance na ma-enjoy yung mga ganitong moment. Diyan pala sa beach na yan, masarap mag-swimming pero for adults only. Ibig sabihin, hindi pwede masyado yung mga bata dyan, hindi pwede mga toddler. Kasi hindi naman yan talagang malaking sandbar. Hindi siya mabuhangin yung ilalim niyan. Well, mabuhangin pero may mga bato-bato konti. So talagang pang matatanda lang, hindi pwede yung mga bata. Pwede mag-enjoy yung mga bata dyan, dito lang sa gilid. Talagang ma-enjoy nila yung waves, ganyan. Pero yung talagang mag-swimming sila, kagaya sa ibang beach na malawak yung sandbar, ganyan, tapos mababaw lang. Hindi yan yun. Hindi pwede dyan yung mga bata. So pang matatanda talaga yan, yung area na yan. Kung gusto i-swimming yung mga bata, kailangan bantayan nyo kasi malakas yung alon dyan, malakas yung waves. Pero mag-enjoy yung mga matatanda dyan. Mura na to, 50. Kung yun ay 600, di ako kaya. Tawaraw po, ilang Habang may araw, mamaya umulan. Oo, para maganda capsule. Iba pa yata pag kasi nag-capsule. Hindi, yun na yun daw. Ang sarap mag-swimming ng mga oras na yan kasi walang masyadong araw. Katamtaman lang yung sinag, hindi ka masa-sunburn kasi yun nga, nararamdaman mo lang talaga yung waves, yung feel ng hangin, ang sarap ng hampas ng mga alon, yung sand, yung basta yung buong nature, ang sarap lang ng feeling. Kaya in-enjoy talaga namin yan. Swimming lang, habang bumibili ng juice. Yan, nag-enjoy kami, super. Ganun pa. Kaya tayo. Kita? Baliktad yan. Pagkatapos namin mag-swimming, nag-decide kami na maglakad dun, papunta dun sa left side ng shoreline na yan. Akala namin maaabot namin yung dulo, hindi pala. Ang haba-haba pala niyan. So nakarating lang kami dun sa gitna. Pero enjoy lang, ang ganda ng view. Ang dami namin nakakasulubong dyan ng mga turista. Siguro nag-sunbathing sila dun sa pinakadulo kasi ang ganda dun, halos walang tao. Mamaya makikita nyo. Medyo mahaba lang talagang lakaran to. Pero enjoy naman, para ka na rin nag-grounding. Yan. Kung medyo boring na kayo, skip nyo na lang. Pero kung gusto nyo pang manood, mag-enjoy naman kayo sa beach. Para na rin kayo nag-swimming kasama namin.
Ganyan yung color ng beach doon. Ang ganda. Turquoise kumbaga. Yung color niya, sobrang ganda. Sobrang natural. Yung sand, ang sarap lang sa paa. Hindi pino, kagaya doon sa White Beach. Pero ang ganda sa pakiramdam, ang sarap sa paa. So kung gusto nyo mag-relax, ito na yun, panoorin nyo lang yung video na to para na rin kayong nandun sa Puka Beach. Kasi ipapakita namin sa inyo kung gaano ka-relax yung pakiramdam na naandyan na naglalakad. Hindi mo mafe-feel yung pagod. Ang mafe-feel mo is parang sobrang nare-relax ka. Hindi mo yun mararanasan kasi dito sa Manila eh. Laging work dito sa Manila eh. Ay, Sandy! Pumako ka rin sa dito. Akala ko, wala akong bukanan. Diyan pa rin ako. Mag-share na kayo. Hindi naman mamaya yung bayan na. Bakit na? Ayun, mag-picture tayo sa buka! Let's go! Ayan yung puka stick na sinasabi. Pwede kayong magpa-picture dyan. Bigay lang kayo ng kahit magkano, donation lang. Payag na yung gumawa niyan. Mga locals lang din yung gumawa nandyan. Siyempre, sino pa nga bang gagawa? Siyempre, taga-riyan din yung gagawa. Well, ang sinasabi ko nga, pwede kayong magpa-picture dyan para magkaroon kayo ng remembrance sa Puka Beach. May donation box. Ay, hindi. Wala pala silang donation box dyan. Ano ba yan? Ang gulo? Gusto ko doon, no? Picture mo ako dito. Siyempre, takbo-takbo kami dyan. Kasi ang ganda ng view, diba? So, wala pang masyadong tao. Video to eh. Video. Video. Video ko eh. Lipad na. Pa siya. Yung paa mo, pagtikitin mo.
Ganda. Gawa ka na. Yan tayo. Kayo magkama, kayo magkano. Ako tahimik. Pinipan na dito. Wow. Baka peaceful. Pagkila po dito itong dati. Kailan tali ng thinking. Thinking nyo, nagpapagpapit dito rito. Lalakad eh. Bagay, puro Pilipino mga nandun. Nandito kayo na mga foreigners. Kita-kita yung mga nauungan pa kayo. Ano pala to? Port. Yung nasa paligo na pala tayo. Paligo to. So, ito ang tulo. Ito. Kasi punta ka ako, bakit may island pa to? Ayun na, ano na ito? Parang po na ng Pinas. Oo. So ayan, na-curious tuloy ako kung nasaan yung exact location namin sa mapa, no. Tinignan ko siya, ayun pala, nasa dulo na nga kami ng Boracay Island. Yan yung Puka Beach, sa dulo siya talaga. Makikita niyo yung mahabang shoreline na yan. Nag-greenish yung color ng water. Yan yun. Nung zoom in ko, makikita mo dyan maraming puno ng niyog. Andyan kami nagduduyan sa ilalim. Dyan kami nagre-relax. Nandyan kami nagsiswimming. Andyan yung may maganda yung tubig, super fresh tignan. Ang sarap sa pakiramdam. Super relaxing. Kung babalik ako, pupunta uli ako dyan, for sure. God willing! Uy, mali. Uy, hindi malaki, malaki na ko. Loro lang ba yan? Ayun yung ano? Wait, tama. Di ba? O ito, Ah, 50 pesos lang po yung ganitong klaseng size ng baboy, mga ganyan po. Ito po, mga 55 pesos. Yan. Asa si Sandy? Ayun pala. Kuya, pwede magkainan dito? Oh, bakit? Napigilan kasi kami doon. Ay, ang ganda dito. Opo. Sabi kasi bawal daw dito. hindi naman bawal. Binasabi lang nila bawal para doon sa kanila magtakto. Kaya nga eh. Pero kahit saan dito, walang bawal dito. Oh. Yan, dyan sa area na yan, in-enjoy lang namin ni Liam yung tubig. Pero hindi kami nag-swimming talaga kasi nakikita ko na medyo malalim yung tubig. Ang ganda lang tingnan. Pero delikatong mag-swimming, lalo na kung may bata kang kasama. Tapos, wala pang lifeguard dyan. So, hindi basta-basta pwede mag-swimming lang kapag walang lifeguard. Lalo na kung yung mga kasama mo hindi naman marunong lumangoy. Napaka-delikado. Kaya in-enjoy na lang namin yung scenery na yan. Ayan si Bird Ivan. Siya yung sinasabi ko na kasama ko na mahilig mag-travel. So kami lang dalawa ang hindi first timer pagdating sa traveling. Traveling? Ano yung basketball? Ayan, pabalik na si Brad Ivan dito sa May Lilim. Pero hindi ko alam kung bakit nagkaganyan siya. Anong ginagawa niya? Sumasayaw. Siguro nag-enjoy siya sa nature kaya sumasayaw. Pero, ayun. Proof yan na masaya siya sa, sa kalagayan niyang yan.
there. Dali. Hurry up. Habang wala pa. Hello? Dito kayo maglakad. Dito. Ba't mahirap yan? Dad, kasi magandang view. Yung moment na yan, pauwi na kami niyan. So, babalik na kami sa main entrance ng Puka Beach. Mga 10 to 15 minutes na lakarin din kasi nga buhanginan. Pero, masarap sa pakiramdam kasi, alam mo yun, nakapag-relax ka. Tapos nalalanghap mo yung sariwang hangin, ang ganda ng tanawin, ang ganda ng view, nakapag-grounding ka pa, 'di ba? Ang laking benefits din ng grounding 'di ba? So hindi kami napagod diyan. At yeah, kagaya ng sinabi ko earlier sa start ng vlog ko na to, hindi ko pwedeng i-filter hindi ko pwedeng i-fast forward yung mga moment na to. Especially, kasama ko yung mga friends ko na first timers and parents ko pa, hindi ko siya pwedeng i-fast forward yung mga ganitong moment. Ang laking bagay nito sa future and even sa past namin. Para hindi kami mahirapan maglakad sa buhanginan, so niyaya ko sila doon kami sa malapit sa tubig maglakad kasi mas matigas yung buhangin doon. Kaya ayan, dyan kami sa medyo humahampas yung mga alon. Sarap. Saya-saya lang. Tapos mga 10 to 15 minutes na lakaran lang yan. Pero syempre, in-enjoy kasi namin yung tubig. Kaya medyo tumagal kami sa paglalakad. Ito naman si Oliver. Oh, ganyan din ginawa niya. Nagsasayaw din, paatras pa. So, ganyan yung feeling pag nandun sa Puka Beach. Nawawala ka sa normal.
Bago kami umuwi, nagpicture-picture muna kami dyan sa sandcastle na yan. Yan talaga yung kahit paano pinagkakakitaan ng mga locals dyan. Donation lang, okay na sa kanila, masaya na sila nun. Syempre, nag-enjoy kami dyan sa Puka Beach. The whole day, super enjoy. Isa talaga yan sa mga babalik-balikan mo sa Boracay. Saan? Day 2, island hopping. Karamihan sa Boracay, merong tinatawag na joiners, ganyan. Kami naman, hindi kami sumama sa mga yon. Kasi, nag-book kami privately ng boat. So, ang tour guide namin, iisa lang, kami lang yung iintindihin nila. Dahil DIY nga kami, pinili na namin kung ano-anong mga island yung gusto namin puntahan. Hindi kagaya sa mga joiners, meron talaga silang mga definite na destinations. So, wala silang choice. Unlike sa amin, kami talaga yung pumili ng mga gusto namin puntahan. Ang goal namin, maikot yung buong Boracay Island. So, galing na kami kahapon sa Puka Beach, 'di ba? Pero, pinaikot namin yung bangka from Puka Beach, then paikot. Ayun ang nangyari sa island hopping namin ito. Binalikan namin yung Puka Beach kasi yung sa dulo nun, hindi talaga namin naabot. Hanggang doon lang kami sa gitna nung shoreline na yun. Kaya binalikan namin. Habang naglalakad, dahil mahabang lakarin yan, kukwentuhan ko kayo. Well, yung nilalakaran namin na yan, yan ay yung from Station 1 going to Station 2 hanggang Station 3. Pero, dyan pa lang sa Station 1, meron ng mga tour guide dyan na nag-aalok sa inyo ng island hopping. Tatlo pala yung pwedeng pagbukan or saan kayo pwedeng mag-book ng island hopping. Dalawa dyan sa Station 1 tsaka sa Station 3. Meron din dun sa Bulabog Beach. Doon yung, depende kasi sa panahon yan eh. Kung mabagyo, doon kayo sa kabila. Pagka maayos naman yung panahon, dyan pwede na. Bale, naka-discount kami dyan kasi 8 kami, pure isa doon, bata. So, libre na yung bata and then may lunch na rin kami niyan. If I remember it correctly, parang 700 per pax yan eh. So, depende kung gaano kayo kagaling makipag-deal at makahingi ng discount, kayang-kaya nyo yung makuha yung gusto nyong price kay kuya. And then, gusto nyo pa, mapipili nyo pa yung gusto nyong destinations. Depende kasi sa inyo eh. So, ang galing lang kasi kami, naka-private boat kami and then, naikot pa namin yung buong Boracay. Bigyan ko lang din kayo ng idea, kapag nag-island hopping kayo, don't expect na kung ano yung binayad nyo kay tour guide, ayun na yun. Hindi pa. Kasi meron mga entrance fees, depende sa mga destinations na pupuntahan nyo. Halimbawa, dun sa Crystal Cove, meron doon mga 300 pesos per head na entrance fee. Pero maganda naman, hindi naman kayo magsisisi na hindi nyo yun pasukin kasi ang ganda ng view doon. Meron din sa Magic Island, 250 per head doon, pero cliff diving naman yun. Ang ganda-ganda, di ba? Hindi naman din kayo magsisisi pag pinasok nyo yun. Lalo na sa mga hilig mag-dive. So, talagang papasukin niyo yung Magic Island kasi ang ganda-ganda doon. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Ano pa? Okay. Okay. Suot ka daw ng ano? Jacket? Require tayo. Bibyo. Tingnan niyo nga dito po. Dito po. Kaya sir, pagkano? Habang nasa bangka, nagtataka kami. Alam niyo ba kung bakit? Kasi si Liam, sino si Liam, yung batang kasama namin, sobrang nahihilo siya pagdating sa sasakyan, hilong-hilo siya sa biyahe. Pero nung nasa airplane, at saka nandyan sa bangka, hindi man lang siya nahihilo. Nag-e-enjoy siya. Kami, nag-iisip kami kasi sinasabi ni Manong tour guide na medyo malakas daw yung alon, baka daw hindi matuloy yung pag around the Boracay Island namin. Dahil nga, delikado yung doon sa dulo, yung paliko. Pag medyo maalon daw, hindi daw minsan sila pinapayagan. So, nag-iisip kami kung matutuloy ba or hindi.
Habang kami kinakabahan, aba, itong batang itong si Liam, nag-e-enjoy pa habang tumatalsik yung tubig sa amin. Kasi habang lumalakas yung hangin, lalo kami kinakabahan kasi baka nga naman hindi matuloy, di ba? Itong si Liam, wala lang. Gustong-gusto pa nga niya yung talsik ng mga tubig dyan eh. Yung lakas ng hangin, yung lakas ng alog ng bangka. Gustong-gusto niya. So, kabaliktaran ng ina-expect namin kay Liam. Akala namin mahihilo siya sa bangka, hindi pala. Nag-e-enjoy siya, guys. Kung hindi ako nagkakamali, pinag-uusapan namin dyan yung Carabao Island. Sinasabi ni Manong na nagiging tourist destination na rin daw yung Carabao Island. Yan yung katabi ng Boracay Island, yung malapit sa May Puka Beach. Malaking island din kasi yon. Pero lumalabas ang pinaka-entry point pa din ay dyan pa rin sa Boracay Island. Ayun, ito na yung dulo ng Puka Beach. Ito yung hindi namin narating kahapon nung nag-lunch kami. Inalam ko lang kung meron bang bago dyan, ano yung mga hindi pa namin nakita. Pero so far, wala naman. Nagtitinda lang ng ice buko, wala namang nagtitinda dyan ng mamahaling isda, ganyan. Walang bilihan dyan ng kahit ano. Sandali lang kami dyan, nag-picture-picture, tinignan namin yung view kasi syempre ang ganda, di ba? Tapos meron dyan puka stick, yan. Ginagawa pa lang ni Kuya. Habang ginagawa niya, nakakatuwa lang panoorin yung dagat. Very fresh. Ayan, di ba ang ganda? So kung gusto niyo mag-Boracay talaga, puntahan niyo yung Puka Beach na yan, ang ganda-ganda. Ayun, nasaan ang dagat? Pagkatapos namin mag-picture taking doon sa Puka Beach, kasi saglit lang naman kami, dahil hindi naman yun talaga yung destination namin. Nakisuyo lang kami kay Manong na kung pwede mag-stop over kami doon kasi nga hindi namin yun napuntahan kahapon, di ba, nung nag-lunch kami doon. So far, okay naman, pumayag naman si Manong. And then, eto na yung pinaka sinasabi ni Kuya na medyo delikado kasi tatawid na kami sa kabila. Lilipat na kami doon sa kabilang part ng Boracay Island. Pero bago kami makalipat doon, dadaan kami sa medyo peligro, kumbaga. Kasi yung palang dulo ng Boracay Island, wala nang ano doon, 'di ba? Wala nang haharang sa malakas na hangin. So malakas pala yung hangin doon, nagki-create siya ng malalaking alon, delikado, baka tumawag daw yung bangka namin. Kaya habang kinukonvince namin si Manong na sana matuloy pa rin kami, of course, deep inside us, nananalangin kami na sana matuloy at maging maayos naman yung panahon, na wala naman sanang mangyaring masama sa amin. Kaya yung moment na yan, pretending lang kami na chill dyan, pero kinakabahan na kami. Pero deep inside, yun nga, nagpe-pray kami na sana maging okay ang lahat at wag mag-back out si Manong. Alam yung kunwari pa comment-comment ka, kunwari natutuwa ka, pero hindi, kinakabahan na yung mga yan. Yun ang totoo. Kunwari, tawa-tawa, pero hindi, kinakabahan na talaga. Actually, nung una, inisip ko nga baka nanloloko lang to si Manong o baka tinatamad lang, ayaw niyang umikot ng buong Boracay Island. Pero hindi eh, nang papalapit na kami ng papalapit sa dulo, makikita mo talaga yung itsura ng tubig, nag-iiba yung color. Ayan o, nakikita nyo ba yan? Di ba ang itim ng langit, ang itim ng dulo? Ang creepy. Sobrang scary ng feeling ng moment na yan. Kasi hindi na kami maka-atras eh, dumiretso na kami eh. Hindi na nga umiimik si Manong eh. Hindi ko nga alam kung natatakot na ba siya. Wala na siyang choice, hindi na siya maka-back out. Wala na rin kami choice. Kasi nandiyan na kami sa gitna. So, ayun, nagpe-pray na lang talaga kami niyan.
Ayun, pagkatapos ng pagkahaba-habang heart attack moment, sa wakas nakarating din kami. Salamat sa Diyos. Sa wakas din, nagsasalita na rin ulit si Manong. So ito na nga yung first destination namin, yung Crystal Cove. Dito, meron ditong entrance fee na 300 pesos per head. Yeah, medyo may kamahalan, pero hindi naman kayo magsisisi pagka pinasok niyan kasi may cave dyan. Worth it naman. Merong cave dyan na pwede kayo mag-picture taking, ganyan. Pero hindi nga lang kayo pwedeng lumangoy kasi maalon doon. Kahit magaling kayo lumangoy, hindi kayo pwede, hindi kayo allowed. Bawal. Parang kahapon lang. Malala pa. 5 years ago. Punta ba tayo pumunta dito? 2 years ago. Sila mama. Mahuli. Hindi kayo bababa. Hindi, parang nga mabidyoan ko. Oh, nakapasok ka na, di ba? Ba't pumasok ka ulit? Dapat sila mauna eh. Next. May ano ha, mga bato. Mga bato kayo. Lakas ang alon. Sino to? Si Liam na ba yan? It's Liam. Wow. Dito. Dali, may bababa. Andiyan naman si Mama, andiyan si Mama. Mama. Yan, ikot na. Baka maagit ka na. At malakas ang brake nyo. Mali ah. Yan. Kaya lang, ano na kayo ah? Anino na eh. Against the light eh. 1, 2. Against the light. Ay, madilim dito eh. Pero yung anino nyo nakikita. Ah! Hindi, bababa doon ha. Huwag bababa doon.
Magaling sa cave. Pumunta sa cave. Okay naman po siya, masikip. Masikip yung cake. Ano, nantog? Medyo, isla. Kamusta? Let's go. Wala na sila pa. Para sa ano, mas mahal 32 yung ano. Wow, sarap hangin. Oo. Picture na sila. Isa din po ako. Pagkatapos sa cave, umakyat kami doon sa view deck. Yun nga yung Ilocos Fields. Kasi ang sarap ng hangin doon, tapos ang ganda lang. Nag-enjoy lang kami mag-picture taking. And then, bumaba kami para akyatin naman tong bundok na to. So, bago kami makaakyat doon sa bundok na yan, nawawala na yung tatay ko. Nawawala na naman si Papa. Kasi kung saan-saan nga yun pumupunta. So, hinahanap na naman namin. Dati, nung una pupunta dyan sa Boracay, pwede pa kaming dumaan dyan sa gilid na yan. Yan o, nakikita nyo ba? Meron namang harang sa gilid ng bangin. So, pwedeng dumaan dyan noon eh. Nalibot pa namin yung buong bundok na yan. Pero sa moment na yan, hindi na pwede. Pinagbawal na ni Manong na tour guide. Kasi baka gumuguho na yung mga lupa sa gilid, kaya delikado ng daanan. Kaya ayan, nag-picture taking na lang kami. Ayun ang mama ko, senior na yan. 60 plus na siya. Pero mahilig pa rin gumala. Kaya ayan, tuwang-tuwa siya dyan eh. Yung papa ko, hindi ko makuha na ng video kasi kung saan-saan pumupunta, gala ng gala. Yung moment na yun, nawawala na naman siya. Nauna na siya actually. Alam niyo ba guys, kung ang bakit nauunang papa ko, naghahanap siya ng pako, yung halamang bundok na makakain. Naghahanap siya ng pikaw. Halamang bundok din yun na makakain. Pero hindi ko alam. Pero ayun, yun ang mga hinahanap ng papa ko eh. Kaya yung mga moment na yan, wala na siya dyan. Nauuna siya lagi. May sarili siyang mundo, in short. Diyan sa taas ng bundok na yan, wala ka na ibang gagawin dyan kundi mag-picture taking lang. Kumbaga, lilibutin mo lang yung buong bundok na yan, tapos yan, nakita namin may solar pa. So, source na siguro nila ng kuryente yan. Wala na kaming ginawa dyan kundi maglakad, manood ng view, tsaka namnamin yung hangin. Wala kasi may hangin dyan, kaya hindi boring maglakad. Yung mga senior nga nakasama ko, sila mama at papa, hindi na boring eh. Hindi na sila napagod actually. Ayun, nakita niyo si Papa, andun, nauuna na siya. Sa wakas, nakita na namin siya. Saan siyang sulok nagpunta. So, ayan ang Papa ko. Diba? Sa wakas, nagkita din kami.
Pababa na kami niyan, papunta sa isa pang cave. Pero dun sa location na yon, hindi na pwede ang gadgets. Walang cellphone, pinaiwan lahat. Kaya wala kaming captured moment doon. Kasi nga, malakas yung agos nung tubig. Malakas yung hampas ng alon. Pero nag-swimming pa kami dun sa cave na yon. Maganda kasi Kaya lang, bawal nga ng gadget. Kaya wala kaming na-captured na moment. Dun sa cave na yon, actually, pwede nyo nga din yun pasukin para makita nyo yung kabila. Tapos another cave din yon sa kabila na pwede rin kayong mag-swimming. Pero that time, pinagbawal na yung gadget. Kasi nung Bungee unang jumping. punta ko ng Boracay, hindi naman yun binawal. So sa iba kong video, sa iba kong travel vlog, makikita nyo na nakapag-swimming ako dun sa kabila ng cave na yon. Pero sa moment na to, sa video na to, wala kaming nakuhang videos para dyan sa cave na yan. Okay, next destination. Etong Magic Island. Dito kami natuwa kasi unexpected talaga yung nangyari sa amin dito. Mababait yung mga tao dito, magbait yung may-ari. Malapit sila sa malapit sila sa puso namin. Sobrang close nila sa amin. Basta close sila sa amin. Actually, sa sobrang close, nalibre pa nga iba namin kasama dyan Kasi nga close sila sa amin, yung mga may-ari dyan. Unexpected talaga. Nagawa mo pang. Samantala, pagtapak namin dyan sa Magic Island, abay ang papa ko, tignan nyo naman. Naglinangoy lang dyan sa harapan. Ayaw niyang pumasok sa Magic Island. Alam mo kung bakit? Meron yata siyang hinuhuli dyan. Marami daw isda dyan So gusto niya na magstay dyan sa harapan pa lang. Ayaw niyang pumasok. Pero later on, na-realize niya mag-isa na lang siya sa harapan. Kaya pumasok na rin siya. So dyan sa Magic Island, lahat kami pumasok. So merong entrance fee dyan na 250 pesos per head. Pero sulit na sulit pag pumasok kayo dyan. Grabe, ang ganda dyan. Hindi na kailangan niya. Iwan lang na muna natin. Ay, video niyo po, video niyo po ba? Oo. Straight ka Asan ako? Basta forward ka, baka tumama ka dyan. Abante ka. Matras, pwede naman matras. Guys, hindi yan siya marunong lumangoy. Malakas lang ang loob talaga. Promise. Asan na si Kuya, si Brad? ako. 1, Kayo yung lifeguard? 2, Kayo? 3, Ilang 4, palalim yan? 5, 6, 7. Tutulak na kita. Woo! Nangyari ka. Brother Ivan! Ayun! Naiwan! Naku, di commander! Kuya, ilang feet yung lalim yan? 33 tao. Hindi doon yun. Ay, yung gate ko madam. Oh, Sana po madam? Nasa 17 feet po. pwede una ulo? Ano mo yaman? Yaman. One, 2, 3, 4, 5, 6, Sige, 7, nakakita ako. 8. Pag lumipad ako, ibig sabihin Nine. mabigat ka sa akin. Up! Wow! Ano, di nalimutang. Ayan. Ako, Hindi pala ng kano. hindi maabot. Oh, go! Tatalon ka lang ba? Huwag ka didipa. Huwag ka didipa, straight lang. Kamay, yung kamay. Straight na straight. Go, Baba, Daivan. Kaya mo yan. Tapos lipat pa tayo sa taas. Oh. Isang lakasan talaga ng loob natin. Go, go, go.
Halika, dali! Magtatry ka din? Magtatry ka? Oh! Go! Straight na straight. Galing ah. Yun nga, di marunong lumango yun eh. Parang hindi ko para sa content. Sige, go. Huy, huy, huy. Mag-live vest ka muna. Next go. Baka malaglag ka dyan. Delikado. Uy, mataas na to ah. Picture na muna, picture na. Bakit? Bakit kayo kinakabahan? Biro ko man lang. Lapin mo pa. 36 para mas malakas. Taas na dyan ah. Ayoko na. Diyan ka lang, diyan ka lang. Sorry, ano ko? Yan. Okay na. Kayo na ba? Nakabahan dito, Brad. Ito nga, malakas ang loob eh, oh. Ano, live ako kayo malakas Oh, dali, dali, dali. Basta straight lang, follow lang yung... level up. Good. Tumalong kami pala ng balat. Follow the rules. Dito. Kasi yung current eh. Lakas ng loob mo ah. Go, 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 go. Ay, wala ka. Gawin ko ay. Go! Ang galing ah. Hindi po yan marunong lumangoy. Hindi siya marunong lumangoy. Ang lakas ng loob ah. Go, 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 go. Ikaw, Beb. Ano? Parang ano ah. Oo, masakit sa tayo. Masakit sa tenga pa. Ikaw na. Sanay ka na masakit. Nailagay mo sa leg. Tama mo na para dalawa na nawala. Ang lakas ng loob ng iPhone. Life vest ka. Ayan si Papa. Ito na si Papa. Yan, 73 years old. Senior. Pero tignan nyo naman guys, kung gaano kalakas ang loob. Tumalon din siya dyan. Walang katakot-takot. Tumalon siya talaga. Hindi na hinita yung bilang namin eh. Natalo na. Basta na lang tumalon. Goggles, pang! O, diba? Sino may sabing senior yan? Wala nga siyang life vest eh. Basta na lang siyang tumalon, diba? Diyan! Sige game, bago maano, maubusan ng film. Ay, ba't bumuka ka? Okay. Mga buhay pa naman. Kapit, kapit. Maano eh, no? Ayan. Kunyari, tumalon. Ay. Sana 16 level pa. Isang level pa rito. Dito kayo, rito. Uy, ang lakas ng loob. Kaya ano na, kaya abang. Hindi kasi ako sanay ng ano. Alam mo yung ano? Yung pagkanya gusto ko sa ano. Doon sa ano? Itong si Brad Ivan, hindi pa siya nakontento. Pumunta pa siya sa next level. Siguro pang third level to the last na yan. Siguro mga 9 meters high na yan. So malalim-lalim na yan ha. To think na hindi pa siya marunong lumangoy yan. Ayun, ayun, ayun na. Straight lang, straight.
dito. Nasaan ka na? Ang dami niya daw na inom. Wag na, wag na. Wag na si Papang. Namuli yung mata niya eh. Saan? Dito. Pag dato ka sa dulo, huwag ka magpapadalos-dalos kasi pag ano kakabangkan talaga. Ay, dalawa ka tama. Ganun ka na eh. Kaya dyan, piko. Oh, tinalon ko yung pikok eh. Unay, dium. Banayang. Picture mo ako sa dulo. Hindi, walang pa. Parang babagsak ako. Hindi kasi ako marunong tumalon. So ito ang Magic Island. Sa lahat ng mahilig mag-cliff diving, well, puntahan nyo na yan. Siguradong sigurado hindi nyo yan pagsisisihan. Ano iwan dun? Nagpaa ka ba? Nagpaa ka ba? Hindi, nung tumalon lang ako. Nung tumalon ako nagtiyapak. Adi wow. Kunin ka yun. Siyempre, katatalon sa Magic Island, ayan, nagutom. Saktong-sakto, dyan kami sa may malapit sa Tambisaan Port area nag-lunch. Actually, lahat ng island hoppers, yan yung primary spot nila. Marami silang ino-offer dyan. Ang offer naman sa amin ay buffet lunch. So kahit ano, pwede mong kahain, kahit ano, pwede mong kainin. Pero syempre, hindi ka naman pwede magtira. Lalong-lalong hindi ka naman pwede mag-take out, diba? Basta magpakabusog ka hanggat gusto mo. Huwag ka lang mag-take out. Pagkatapos mabusog, ayan, nagpatagtag naman. Meron kaming mga destinations pa na mga pinuntahan, pero bawal na kasi yung camera doon, bawal ang cellphone. Kaya wala kaming na-record. So far, ito yung magandang moment na na-record pala namin, yung pauwi na kami. Shoot mo sa kamay mo. Kala ko ba mamaya na? Ganyan ang itsura ng main beach ng Boracay kapag around 3 to 4 p.m. Hindi pa yan pa sunset, no? Kaya medyo mainit pa. So, ang plano namin, maglakad-lakad lang sana. Pero, habang nandiyan ka na, hindi mo maiwasan Bago, talagang hindi ano? lulubog. Kasi ang sarap sa pakiramdam ng buhangin. Si Liam, oh. Bye, Liam. Pino kasi yung buhangin dyan. Masarap siya sa paa, masarap maglakad. Grounding na rin. Siguro kung sa ibang beach ka maglakad from station 3 to station 1, mahabang lakarin kasi yan, maboboring ka, mapapagod ka. Pero sa pagkakataon na yan, hindi kami na boring, nag-enjoy lang kami sa nilakad namin. Mga ilang minutes din yan. Medyo mainit, pero nag-enjoy talaga kami. Masarap sa pakiramdam. Tapos may pa-music pa yan eh. Yung buong beach na yan, mula station 1 hanggang station 3, may pa-music. Hindi namin alam kung saan nanggagaling yung music, pero may tugtog dyan. Kaya nag-enjoy talaga kami, nagsa-sound trip habang nasa beach. Diyan pala sa nilalakaran namin, pagdating ng hapon yan, pagpa-sunset na around 5 to 6 p.m., dumarating na dyan yung mga paraw. Yun yung mga bangka na kapag ka nandyan na yung sunset, nagpaparent na sila, dadalhin kayo doon sa laot para lang ma-witness nyo yung golden sunset. Usually, yung nagre-rent dyan ay mga foreigner. Siyempre, gusto nilang ma-witness yung golden sunset natin dito sa Pilipinas. Isa kaya sa pinakamaganda yan sa buong mundo. Nagre-range ng around 3,000 and above yung rental fee ng isang paraw. Lalo na kung private, kung nag-iisa ka lang, syempre, ang binabayaran mo kasi dyan ay yung ma-witness mo, yung paglubog ng araw, na tanging yung ihip ng hangin at saka yung calmness ng tubig, yung maririnig mo. Imagine, nakikita mo yung golden sunset, naririnig mo lang yung ihip ng hangin, and yung calmness lang ng tubig. Kasi hindi mo maririnig yung sagwan dyan eh, sagwan ng bangkero. Kasi ang bibilis niyan, ang gagaling nilang magsagwan na wala kang maririnig.
Ganon. Kaya ayun, gustong gusto yan ng mga turista. Nung gumabi na, sinamantala na namin yung pagkakataon habang may oras pa kami. Hinanap namin yung hotel accommodation na binabanggit ng kausap namin sa Magic Island. Very affordable daw yan. Yan pala yung nasa taas ng Tapa King. White Beach Boracay yung pangalan ng hotel. Then, kakahanap namin ng souvenir, pwedeng ipasalubong. Dahil umikot-ikot kami sa D-Mall mula Station 1 hanggang Station 2. Nakita namin tong si Kuya, nagpipaint. Alam nyo ba, sa mismong t-shirt siya nagpipaint. Ang galing niya, very talented. Tapos iba-iba yung design niya. Diyan sa likod niya makikita mo yung napakadaming t-shirt, iba't ibang color, may mga original, meron naman mga local lang. Pero, ang price niya, nagre-range siya ng 700 to 800. Alam ko, finocus ko yung price niyan, so pwede yung hanapin dyan, nakafocus naman yan. Ayun, ang galing lang ni Kuya. Parang siya lang yung nakita namin ganyan. Nag-iisa lang siya dyan sa Boracay na nagpipaint sa t-shirt. Kasi nung umikot kami, wala na kami nakitang iba. So kung medyo pricey man yung t-shirt ni Kuya, deserve niya naman yun. Kasi talent yung binabayaran dito eh. Pang, palam. Papalam malubong. Awit din. Awit kami. Aklan, Manila. Bye, Aklan. Finally, nakauwi na kami. Salamat sa Diyos at safe namang nakauwi lahat. Wala namang nangyaring masaya. Ay, wala namang nangyaring masama. Lahat naman umuwi ng masaya. Ang gulo? Basta, nakauwi kami ng maayos. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagkakataon. Well, actually, nagre-request na naman nga sila. Ibang destination naman daw. Palawan naman daw. Well, good luck. Good luck sa akin. Good luck sa budget. Gagamitan ko na naman yan ng technique. Kailangan ko na naman ng matinding technique para makapagtipid. Well, bigyan niyo ako ng idea kung paano. Kasi, hindi ko naman din first time sa Palawan. Kaso, ang tagal na noon nung last kong pagpunta doon. Kaya good luck sa akin. And depende kung ipapahintulot pa sa atin na makapunta doon. God willing, bahala na. Thank you guys. Goodbye, goodbye. Salamat. Assalamualaikum. Salamat sa mga nagtiis at nagtiyaga na nanood kung meron man. Kung wala man, okay lang. Naintindihan ko kasi alam ko namang boring yung iba dito. Siyempre, remembrance na nila to, di ba? So, alam nga namang i-pass forward ko lahat. Alam nga namang i-filter ko lahat. Nag-post pa ako, di ba? Useless. So, ayan. Salamat sa pagtiyaga. Salamat sa lahat. Agyaman na kada kayo amin. Gagayam kan kakabsat. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Thank you guys. Mua, mua, mua. Chup, chup, chup.